Isang napakagandang araw po sa inyo lahat mga kapadyak. Ngayon nga po pala ay meron na naman ako i-unbox na isang item para dito sa e-bike. Ito po ay display. Kasi nga po mga kapadyak, anong nangyari po ay na-program ko yung bike ko ng matagal na mga ilang buwan na yung nakakalipas. Kaya lang, ang naging problema mga kapadyak, yung display ko nagulo pagkatapos ng programming. Kasi nga, yung mga numbers niya, halimbawa yung odometer, yung pinaka-trip, halimbawa yung maximum na speed niya, nagulo talaga. Yung odometer ko mga kapadyak, alam niyo ba ang nakalagay doon? 400 million mahigit na yung naging natakbo ng bike ko. Wala naman talaga makakapag-bike ng ganyang kalayo. Ayun nga, nagkagulo-gulo yung sa sistema sa display. So ang ginawa ko mga kapadyak, bumili ko ng bagong display para ma-reset to. So ayan mga kapadyak, samahan niyo ako, i-unbox natin tapos papakita ko sa inyo kung ano ba yung naging problema talaga. So ito na po yung display mga kapadyak. I-unbox na po natin to. So ganito lang yung packaging niya mga kapadyak. Yung isang plastic tinanggal ko na yung may pangalan. So ganyan lang yan. Tapos ito yung pinaka-box natin. Kung napapansin nyo naman medyo may copy na. Tapos ayan sa kabila. Ito nga po pala yung model number niya. Ayan. Sana hindi ito naguba mga kapadyak o nasira. Kasi nga tingnan nyo naman na-copy na yung yung pinaka-karton. Ayan, so tingnan natin kung nasira ba o hindi. Ito na yung pinaka main display natin mga kapadyak. Tapos kasama dito sa box, ito na yung pinaka manual niya, yung paano gamitin. So ito na po yung itsura ng display mga kapadyak. Ang napansin ko po dito ay mas maliit ito sa DPC-80 na nakalagay sa bike ko. Tapos ito po yung connection port niya. So sakto to sa BBS HD at saka BBS 02. Hindi po ito pwede sa mga Bafang Ultra kasi iba po yung type ng connection niya. Sa gilid po nito meron ding yung USB Type-C kung magcha-charge tayo ng cellphone. So ayan, ikumpara po natin sa sa display ko mga kapadyak na naka-install sa bike. Ito po yung display ko mga kapadyak DPC-18 mas malaki tapos patayo. So i-on po natin yan para makita nyo talaga kung ano ba yung sinasabi ko sa inyo kanina na nangyayari dito sa bike ko. Ayan, tingnan po natin yung sa odometer niya at saka yung sa ibang info. Ayan, pindutin po natin yung Ayan, so ayan mga kapadyak, tingnan niyo po yung odometer ko 429 million. Grabe, napaka na kilometers na po yung natakbo ng bike ko. Grabe, maling-mali talaga yan. Tapos yung max na niya, speed niya, tingnan niyo, ang taas. Ayan grabe talaga. Tingnan niyo po. Ayan yung max speed niya. Tingnan nyo mga kapadyak. 6,000 plus. Sino ba parang mas mabilis pa sa jet yan kung ganyan. So ayan mga kapadyak. Yan po yung pagkakaiba ng ng display nila. So bumili ko nito para ma-reset ko lahat yan. Sana nga gumana. So ang gagawin ko mga kapadyak, i-disconnect ko lang yung dito mamaya. Papatayin ko yung motor tapos ito yung may na to. Yung may parang sticker dyan. Yan po yung connection ng display. Yung kulay green. So ayan mga kapadyak, papatayin ko muna ito tapos i-connect ko, papakita ko sa inyo mamaya kung ano ba yung itsura. So ayan mga kapadyak, nakakonect na po yung bagong display natin. Ayan nakapansin nyo. Ang gagawin ko po ay subukan natin na i-on tong bagong display natin. Ayan. Ang napapansin ko dito mga kapadyak, medyo mas matagal siya ng konti on kaysa ron sa sa luma. Pero tingnan niyo man, napakaganda. Lahat ng mga info nandito na, yung mga sa Bluetooth connection, sa ilaw, lahat-lahat nandito sa isang lang. So, okay talaga, napakaganda. Ayan, 5 assist yung dito, naka-set. Tapos, mga kapadyak, tingnan niyo naman yung odometer sa yung trip, sa yung average na naka-zero na lahat. So, okay na okay talaga. Tapos, ito yung pinaka-setting niya. Ayan grabe. Pwede rin i-factory reset pala tong na to. Ayan, tapos i-exit muna natin para makita natin yung itsura. So ayan mga kapadyak, napakaganda, grabe. Lupit nito, tapos ayan naka-zero lahat. Yan ang gusto ko. At least ngayon mga kapadyak, pwede ko na tong ibenta. Kasi nga hindi ko ito mabebenta kung hindi pa na-reset yung grabe. So ngayon, i-disconnect ko lang to, babaklasin ko tong lumang display. Saka yung mga mga grip, saka yung ibang mga dito, mga nakalagay.
So ayan mga kapadyak, papakita ko sa inyo mamaya kung nakakabit na. Yon mga kapadyak, tingnan nyo naman, napakaganda, grabe, nandito lang sa gilid sa handlebar. Napakalinis tingnan. Pero kung mapapansin nyo mga kapadyak, yung throttle na nakalagay dito, medyo malayo kasi nga, nakaharang na yung pinaka-preno at saka yung display. So medyo malayo-layo siya. So okay lang. Basta napakagandang tingnan. Tapos, ang importante na reset talaga yung yung lahat ng mga maling info dun sa sa display, sa lumang display. So ayan mga kapadyak, napakaganda ng itsura. I-start na naman natin to, tingnan natin. Ayan, kung napapansin nyo, medyo ilang segundo siya bago mag-start. Ayan lupit. Bagong-bago na naman yung yung motor wala pang natakbo kahit na ilang kilometro. Ganda Tapos yung size niya mga kapadyak, kagandahan lang, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. So okay na okay talaga. Lupit. Ito nga po pala yung isang pinakamagandang feature dito sa display na to mga kapadyak. Kasi po may Bluetooth connection po itong display na to. So napakaganda. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung paano po i-connect yung cellphone dito sa na to, sa display. Para magamit po natin sa navigation. Halimbawa kung gagamit po tayo ng map kung may pupuntahan tayo. So ayan po, kung napapansin nyo, may po dito, may code po dito. Tapos i-install lang po natin yung app nila para ma-scan po yung code na yan. Ayan. Ayan, so ayan mga kapadyak, na-scan na po natin, tapos na-connect na po yung bike. So ayan, ito po yung lalabas niya. Kaya lang, ang nangyari po kailangan pa palang mag-register o kailangan meron kang account dito sa app na to para magamit mo yung pinaka-feature talaga niya. Kaya lang gagawin na po natin yan sa susunod, hindi na po ngayon, sa ibang video na po yan. So ayan mga kapadyak, grabe, ang ganda ng display na na-unbox natin. Sulit na sulit. Ayan. Pero ang pinakamagandang nangyari dito mga kapadyak ay syempre, yung na-reset yung niya, yung odometer, trip at saka yung average na speed. Back to zero talaga. So okay na okay. Tapos ang magandang pa nito, feature nito ay merong Bluetooth connection. So magagamit to sa sa mga navigation ganyan. So okay na okay. Tapos ayan, hindi na ako masyadong mahihirapan ngayon na ibenta to sa market dito sa amin sa Norway. Kasi nga kailangan namin ng bagong bike. Ito, ang natakbo na siguro nito ay mga nasa 1,000 kilometers plus na to. Kasi si Mrs. yung gumagamit nito, mga kapadyak. So ayan, okay na okay naman yung mga kabili na to dito sa amin. Sulit na sulit din talaga kasi bebenta ko lang naman ng medyo mababa lang dito. Ayan. So ayan mga kapadyak, maraming salamat po sa panunod nyo. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video.